Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2301, sino ang gustong wasakin ng G-Clan? Sa oras na napagtanto ng lahat kung ano ang nangyayari, ang mga hayop na nakasuot ng maitim na damit ay nawala na. Ang lugar na iyon ay teritoryo ng G-Clan. Sa bawat restaurant sa kanilang teritoryo, may mga bakas ng maitim na manlalaban. Sa ilang mga lugar, ang mga tao ay pinapatay o pinapatay. Mabilis, alam ng lahat ang tungkol dito. Maraming taong namamahala sa angkan ang nagulat nito sa mga nakatataas sa hierarchy. Patuloy na pumasok ang mga grupo ng mga tao sa main hall ng G-Clan. May sumugod na pumasok, mukhang naalarma at nagmamadaling yumuko. Magsalita ka, malamig na sabi ni Ji Yuan. Ang taong iyon ay nagtaas ng ulo at sinabi kay Ji Yuan. Ang grupo ni Ji Fangxi ay napatay, walang natitira. Si Ji Yuan ay mukhang malungkot. Ang kanilang mga tao ay pinapatay sa buong teritoryo nila. Napatay pa nga ang ilang Celestial Emperors. Labis na nag-aalala si Ji Yuan. May nakapagsuri na ba sa sitwasyon? Malamig na tanong ni Ji Yuan. Hinatak ng kada dating lang ang mahabang mukha. Magsalita ka, sabi ng leader ng G-Clan. Ito ay isang grupo ng malupit na mamamatay tao. Pumunta sila dito para patayin ang ating mga tao. Napakalakas nila, ngunit hindi natin alam kung sino sila. Sila ay brutal at marahas. Nandito na sila kahit saan sa teritoryo ng G-Clan. Sumagot siya sabay binaba ang ulo. Galit na galit si Ji Yuan, lumabas ang kanyang chi sa kanyang katawan. Sinasabi mo na gusto ng isang napakalakas na grupo ng digmaan laban sa G-Clan. Sabi ni G-Clan. Hindi man lang siya naglakas loob na isipin iyon. Ang G-Clan ay umiral sa Holy City sa mahabang panahon. May gustong magsimula ng digmaan laban sa kanila. Walang sino man ang nangahas na isipin ang mga kahihinatnan. Napayuko ang taong iyon, hindi siya naglakas loob na magsalita. Ngunit sa kanyang nasaksihan, iyon ang nangyari. Imposibleng malaman kung sino ang mga taong iyon, at hindi sila umalis. Mas masahol pa, dumami sila sa teritoryo ng G-Clan. Nasa lahat sila, kinakatay ang mga tao mula sa G-Clan. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip. Isang silweta ang kumikislap at lumitaw sa pangunahing bulwagan. Tumingin si Ji Yun Kong kay Ji Yuan. Narinig kong may nangyayaring kakilakilabot. Tiyuhin. Tumingin si Ji Yuan sa kanya, nakabuka ang bibig. Kinabahan siya at sa wakas ay sinabi niya. May misteryosong grupo na nakapaligid sa ating angkan. Marami na ang namatay. Ano ang sinabi mo? Si Ji Yun Kong ay namangha. May mga taong nakapalibot sa kanilang angkan. Ang ilang Celestial Emperors ay namatay din. Patuloy ni Ji Yuan, ibinaba ang kanyang ulo. Lumabas ang paputok na chi mula sa katawan ni Ji Yun Kong. Ipagbigay alam kay Ancestor Dang Tian, gawin ang gangklang. Tawagan ang lahat ng nasa labas. I-activate ang mahusay na deployment spell. Nanigas ang mukha ni Ji Yuan, sinabi niya. Tito, ganoon ba kalala? Ang gang ay maririnig sa lahat ng maliliit na mundo ng G-Clan. Maaari rin itong gisingin ang lahat, maging ang mga nagsasanay ng nakahiwalay. Ang mahusay na deployment spell ay maaaring ipagtanggol laban sa mga mananakop. Ji Yuan, pinalibutan ng mga taong iyon ng G-Clan, isang ancient holy clan, sa tingin mo ba narito sila para maglaro? Sabi ni Ji Yun Kong. Ito ay isang walang kapantay na sakuna. Napaawang ang bibig ni Ji Yuan. Ang paraan ni Ji Yun Kong sa pagharap sa sitwasyon ay natural. Ngunit gaano karaming mga tao ang nang-ahas na isipin na sila ay talagang nasa panganib. Sila ay isang ancient holy clan, at matagal nang nasa Holy City, sinong maglalakas loob na mag-isip na maaari nilang sirain sila. Alis na. Sabi ni Ji Yun Kong. Tumanggo si Ji Yuan at umalis. Pagkaraan ng maikling panahon, tumunog ang gang, at narinig ito ng lahat sa G-Clan. Ang lahat ng maliliit na mundo ng G-Clan ay nanginag. Ang isang matandang senior na opisyal ng G-Clan ay nasa sarili niyang maliit na mundo, na nagsasanay ng cultivation. Sa sandaling iyon, pinayanig ng gang ang lahat ng maliliit na mundo. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at kumislap ang golden empty space energies. Bigla siyang natigilan. Tunog na lang ang alarm gang. Hindi ito tumunog sa loob ng maraming taon. Kasabay nito, sa isa pang maliit na mundo, isang matandang may puting buhok na natutulog sa damuhan ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Marami siyang kulubot, matanda na siya, ngunit nakakatakot ang kanyang chi. Ang kanyang mga mata ay tila matalas na parang espada. Matagal na siyang nabuhay, at hindi pa niya nagawang maging Saint Emperor. Ngayon ay may umaatake sa kanyang angkan. Nagpanik ang lahat sa G-Clan. Sa sandaling iyon, ang ibang mga angkan ng Holy City ay walang alam, dahil ang lahat ay biglang nangyari. Ang makapangyarihang mga angkan ay nagtitiwala at hindi gaanong mapagbantay. Halimbawa, kailangan bang isipin ng mga dambana kung ano ang mangyayari sakaling magkaroon ng biglaang pag-atake? Hindi. Sa makatuwid, kapag may ibang umatake ng biglaan at sa gulat, mahirap mag-react ng mabilis. Makalipas ang ilang oras, maraming tao ang nagpanik dahil may mga bangkay kung saan-saan, at walang kumukuha sa kanila. Matapos mapatay ang mga tao, walang dumating upang maghayganti sa kanila. Ito ay isang bagay na hindi maisip. Ang ninuno ni Ji Dang Tian na si Ji Dang Tian ay mukhang malungkot. Ilang sandali bago ito, isang Saint Emperor ng G-Clan ang naglakbay at napatay. Naramdaman niya ang bestial chi.
Ngayon naramdaman ng lahat ang bestial chi sa loob ng G-Clan. Ang pumatay sa Saint Emperor at ang mga pumapatay sa kanilang mga tao sa kanilang teritoryo ay malamang na mula sa parehong grupo. Ngunit hindi naiintindihan ng G-Clan kung sino ang kanilang mga kaaway, nasa ilalim ng matinding pressure. Sa wakas, binalot ni Chi ang buong clan. Naramdaman ng lahat ang nakakatakot na bestial chi at lakas ng kamatayan. May impresyon silang lahat sila ay mamamatay. Sino ang nang-ahas na masaktan ang G-Clan? Sigaw ni Jidang Tian, napakalakas. Narinig siya ng lahat sa loob ng teritoryo ng G-Clan. Hindi nila alam kung sino ang kalaban nila. Isang silweta ang bumangon sa hangin pagkatapos ng maikling panahon na sinamahan ng mahinang dagandong ng kulog. Itim na itim ang mukha ng taong iyon. Mukha siyang walang ekspresyon habang kinakatay ang mga tao mula sa G-Clan na may mga pasabog na kapangyarihan. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang bagay na makita. Ang mga gusali ng G-Clan ay sunod-sunod na nagigibo. May isang taong sumusubok na panasan ang G-Clan sa mapa ng Holy City. Kasabay nito, tinatakan ng malalakas na cultivator ang buong teritoryo. Walang makapasok o makaalis. Nakita iyon ng malalakas na cultivator ng G-Clan, syempre, at tumibok ang kanilang puso. Nakakakilabot. May kakilakilabot na nangyayari sa G-Clan. Nais silang sirain ng mga kaaway. Ay nako, anong nangyayari? Bulong ng isang Celestial Emperor. Inilabas niya ang kanyang makadiyos na kamalayan at siniyasat ang rehiyon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Nanginginig ang lahat ng miyembro ng G-Clan. Na-offend ba ng G-Clan ang ilang nakakatakot na cultivator? Bakit gustong sirain ng mga taong ito? Inutusan ni Jidang Tian ang ilang malalakas na cultivator na protektahan ang mga panloob na palasyo. Laming-galing siya sa paligid at tiningnan ang mga mukha ng mga miyembro ng G-Clan, labis na nalungkot. Ang kaawa-awang kamag-anak niya. Baka mapahamak talaga sila. Ang kanilang mga kaaway ay napakabilis. Nasira na nila ang lahat sa malalayong distansya. Ngayon sila ay gumagalaw patungo sa kaibuturan ng angkan. Sa wakas, nakita sila ni Jidang Tian. Bumangon siya sa himpapawid at nagtanong. Sino ang gustong sirain ng ating angkan? Maaari ba nating malaman iyon bago mag-away? Ipagpatuloy ang pagpatay sa kanila. Malamig na utos ng isa pang boses. Ang kanilang mga kaaway ay nagsimulang pumasok sa mga kastilyo. Tumingin si Jidang Tian sa malayo at may nakita siyang nakaitim na damit, hindi niya makita ang mukha nito. Ay activate ang mahusay na deployment spell. Malamig na sabi ni Jidang Tian. Napuno ng nakasisilaw na ilaw ang hangin. Ang panloob na lungsod ng G-Clan ay nagninangning ng maliwanag. Ang mapanirang lakas ay gamulong. Sumigaw si Jidang Tian. Patayin natin sila. Ang labanan ay biglang naging pasabog. Isa itong malaking digmaan. Sa pagsisimula nito, sa wakas ay nagsimulang marinig ito ng ibang mga angkan ng Holy City. Isang misteryosong grupo ang nagsimula ng digmaan laban sa G-Clan, gusto nilang sirain ang G-Clan. Maraming tao mula sa iba't ibang ancient holy clans ang nagtipon. Kabilang sa mga ito, naroon ang ilang tao na nagtangkang patayin si Lin Feng noong mga araw. Yuwen Taishan, Ying Zichu, at Pi Chongyang. Kilala mo ba kung sino ang mga nanghihimasok? Tanong ni Ying Zichu. Hindi namin alam, selyado na ang teritoryo. Isang malaking labanan ang nagaganap sa panloob na bahagi ng G-Clan. Ang kapaligiran ay selyado kaya wala kaming marinig, ngunit isang nakakatakot na grupo ang gustong sirain ang G-Clan. Ulat ni Pi Chongyang, mukhang seryoso at mahigpit. Kung ang mga mananakop ay maaaring magdulot ng banta sa G-Clan, maaari rin silang magdulot ng banta sa kanilang ancient holy clans, pati na rin. Sino ang gustong sirain ang G-Clan? At sinadya ba nilang sirain ang G-Clan lang? O nasa panganib ba ang ibang tao? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2302, ang pagkasira ng G-Clan. Ang labanan sa G-Clan ay sumabog. Ang pinakamahinang tao sa larangan ng digmaan ay mga matataas na antas na emperador. Ang G-Clan ay nagpadala ng sinumang taong mas mahina kaysa doon sa maliliit na mundo. Mamatay sana sila agad kung hindi. Nahati sa dalawang grupo ang mahiwagang mga kalaban nila. Ang isa sa mga hukbo ay mukhang isang grupo ng mga Diyos mula sa impyerno. Ang kanilang lakas ng kamatayan ay hindi kapanipaniwala, ang kanilang kamatayan cosmic energies ay pumatay ng maraming tao kaagad. Ang malalakas na cultivator ng G-Clan ay wala man lang oras para labanan sila, dahil sa tuwing sila ay lumalapit, ang lakas ng kamatayan ay agad silang pinapatay. Alam ni Lin Feng kung ano ang pakiramdam na harapin ang gayong hukbo dahil naranasan niya ito sa Celestial Country sa larangan ng digmaan. Ang ibang hukbo ay isang hukbo ng mga hayop. Ang bestial chi ay sumugod sa kalangitan sa kanilang paligid. Hindi sila gumamit ng spells o techniques, dinurog lang nila ng puro lakas ang mga kalaban nila. Ang parehong hukbo ay komplementaryo. Ang G-Clan ay umiral ng napakatagal na panahon, at malakas, na hindi sinasabi. Ang kanilang mahusay na deployment spell ay Mapanira, at kontrolado din nila ang Destructive Daw. Sa loob ng mahusay na deployment spell, ang kanilang lakas ay tumindi. Ngunit kahit na sa tulong ng deployment spell, sa parehong antas ng cultivation, napagtanto ng mga miyembro ng G-Clan na walang kabuluhan pa rin ang kanilang mga pagsisikap. Ang mahusay na deployment spell ay hindi nakakuha sa kanila ng kalamangan. Napagtanto nila na kahit ang ancient holy clans ay hindi magagapi.
Itinuturing ng lahat sa Holy City ang G-Clan na napakalakas, ngunit kapag nakaharap ang gayong hukbo, nakaramdam sila ng sobrang kahinaan. Ang hukbo ng mga Diyos ng impyerno ay binubuo ng mga henyong nahuli ni Lin Feng sa Celestial Country, pagkatapos ay naging demon puppets. Sila ang pinakamahuhusay na henyo ng Celestial Country. Matapos makuha ang mga ito, pinag-aralan sila ni Lin Feng ng lahat ng uri ng ancient scriptures, kabilang ang Celestial Evolution Holy Scriptures. Si Lin Feng ay hindi nagligtas ng anumang pagsisikap. Dahil ang mga dakilang emperador ay hindi na makapunta sa Celestial Country, ginawa ni Lin Feng ang kanyang mga demon puppets na magsanay sa kontinente ng Siyam na Ulap. Tungkol sa Bestial Army, ito ay binubuo ng mga heroic beast ng King of the 10,000 Beasts World. Napakalakas nila. Siyempre, si Lin Feng ay hindi nagdala ng pinakamahusay sa pinakamahusay, tulad ng mga Saint Emperors, pinapante niya sila sa Imperial Court of the Continent of the Nine Clouds dahil narinig na ng kanyang clone na gusto ng Fire Shrine na makuha ni Qing Feng. Kasal sa isa nilang miyembro. Ipinaalam din niya sa Fortune Shrine na darating ang mga taong iyon, at kailangan nilang maghanda. Ang mga taong dinala niya sa Holy City ay sapat na upang gawin ang gusto niya doon. Ang mga Great Emperor ay patuloy na namamatay, maging ang ilang mga Great Emperor sa hukbo ni Lin Feng. Gayunpaman, hindi siya kumikibo. Gusto niya ang pinakamalakas na bayani, at ang mga nakaligtas ay ang pinakamalakas. Kailangan niyang magkaroon ng mga bayani sa kanyang panig upang makaharap niya ang mga shrine balang araw. May pumihil kay Jidang Tian sa pag-atake kay Lin Feng. Ang malalakas na cultivator sa panig ni Jidang Tian ay nasa ilalim din ng kontrol. Gayunpaman, si Jidang Tian ay nakatitig kay Lin Feng, na pinaniniwalaan niyang pinuno ng mga sumasalakay na tropa. Sa sandaling iyon, sa wakas ay gumalaw si Lin Feng, naging isang sinag ng liwanag at napuno ng layunin ng kamatayan ang paligid niya. Sunod-sunod na sumabog ang mga tao. Ang mga Great Emperor, mga Celestial Emperor, lahat ay napalibutan ng lakas ng kamatayan, at pagkatapos ay naging mga bangkay at nahulog mula sa langit. Sa pagbagsak nila, dinurog ng iba pang nanghihimasok ang kanilang mga katawan. Iyan ang perpektong lakas ng Dao. Namutla ang mukha ni Jidang Tian. Ang misteryosong cultivator na nakasuot ng itim na damit ay sa wakas ay sumalakay, at pinatay ang napakaraming tao ng sabay-sabay. Ancestor, patayin mo siya. Galit na sigaw ni Jidang Tian. Sa di kalayuan, lumabas mula sa isang kastilyo ang isang matandang may puting buhok at maraming kulubot. Nang tumingin siya kay Lin Feng, may impresyon si Lin Feng na pasan niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Perpektong mapanirang daw. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Ang daw ng taong iyon ay umabot na sa pinakamataas na antas. Mamatay. Sabi ni Lin Feng. Puno ng death intent ang kanyang mga mata, tinitigan niya ang matanda. Ang layunin ng kamatayan ay nagsimulang sirain kaagad ang buhay ng matanda. Matanda na siya, nasa dulo na ng kanyang buhay, sinimulan na ng kamatayan ang kaagnasan sa kanyang katawan. Ang mga pumatay sa mga miyembro ng G-Clan ay dapat mamatay. Sabi ng matanda. Pagkatapos nito, kumalat ang mga tunog ng pagsabog sa hangin. Sunod-sunod na sumabog ang mga hayop. Nakakatakot ang kanyang pag-atake. Iyan ang trump card ng G-Clan. Isang matandang lalaki na malapit ng mamatay. Naisip ni Lin Feng na nakakunot ang noo. Siya at ang isang puppet ay tumapon sa matanda. Asar. Sigaw ng maputi ang buhok. Sinuntok niya ang direksyon ng puppet. Nagkaroon ng pagsabog, at ang papel ay nabasag. Gayunpaman, hindi ito sumabog, at hindi rin ito nasugatan. Iyan ay. Ang matanda ay namangha. Ngunit sa sandaling iyon, damapo si Lin Feng sa kanyang harapan at isang perpektong kamatayan ang bumaril sa kanya ang Dao, habang may lumitaw ding espada sa kanyang harapan. Nagulat ang matanda. Kahit na siya ay napakalakas at kontrolado ang Dao sa pinakamataas na antas, nabigo siyang maging isang Saint Emperor, siya ay masyadong matanda. Hindi na niya matiis ang labis na lakas. Nang makita niya ang Death Dao at nakamamatay na espada ni Lin Feng, nakaramdam siya ng desperasyon, at hindi siya nakaiwas. Sigaw ng matanda at gumalaw. Gayunpaman, ang tailback ng ruler ni Lin Feng ay bumagsak sa kanyang katawan at nawasak ito ng husto. Gayunpaman, iniwan ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan, at nakatakas siya. Hindi ko alam kung paano nasaktan ng G-Clan ng isang malakas na cultivator na gaya mo, ngunit ako, si Ji Yaoshan, ay hindi mo hahayaang sirain ang G-Clan ng ganoon kadali. Kahit talentado ka, ngayon, kailangan mong mamatay. Sabi ng malabong kaluluwa. Napuno ng kapangyarihan ng Dao ang hangin. Nakatutok ito sa sinumang hindi miyembro ng G-Clan. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang bagay na makita. Ninuno. Tumingin si Jidang Tian sa matanda at nanginginig sa takot at kawalan ng pag-asa. Sino ang kaaway na ito? Nagpa siya ang matanda na isakripisyo ang sarili para patayin ang kanilang mga kaaway. Ang kaluluwa ay tumakbo patungo kay Lin Feng. Ang lupa at langit ay nanginginig nang maramdaman ni Lin Feng ang isang nakakatakot na lakas ng kaluluwa na pumapalibot sa kanya. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang ulo at nakakita ng napakalaki at nakakatakot na silka. Nais ng matanda na gamitin ang kanyang pinakamalakas na atake laban sa kanya. Parang inaatake siya ng lupa at langit. Mamatay. Galit na sigaw ng silweta. Naramdaman ni Lin Feng ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Hindi niya minamaliit ang trump card ng G-Clan. Lumipad pasulong si Lin Feng, kumukulo ang kanyang chi.
Naglabas siya ng milyon-milyong death stamp. Ang kaluluwa ng kanyang kaaway ay sumanib sa lupa at langit, ngunit maaari pa rin siyang salakayin ni Lin Fang. Ang matanda ay nagsasagawa ng malaking panganib na subukang patayin si Lin Fang. Siyam na salita ang lumitaw sa paligid ni Lin Fang, at siya ay naging isang demo. Matatag siyang nanindigan, ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang labanan ang nakakatakot na mapanirang lakas na iyon. Boom boom boom. Si Lin Fang ay umubo ng dugo, ngunit nagpatuloy sa pag-atake. Patuloy siyang naglalabas ng mga death stamp. Nasira ang kapaligiran sa paligid niya, at ang lahat sa paligid niya ay amoy kamatayan. Ang kanyang kaaway ay mahina. Siya ay masyadong matanda, at malapit na siyang mamatay bago ang labanang ito. Walang tigil na umalangaw ang nakakatakot na mga pagsabog. Naramdaman ni Lin Fang ang isang mapanirang suntok na gumalaw patungo sa kanya. Galit na galit niyang sigaw at muling bumangon sa ere. Bamantong hininga siyang tumawag. Magpahinga ka sa kapayapaan. Narinig ng matanda ang pagbuntong hininga ni Lin Fang. Ang buntong hininga na iyon ay bunga ng isang taong nabuhay sa napakahabang panahon, isang taong nakaranas ng lahat ng buhay ng hari ng 10,000 hayop at ng kanyang sarili, at ang hindi mabilang na mga napanaginipan niya. Nag-condense si Lin Fang ng higit na lakas, gumamit siya ng pag-atake na ginawa niya sa kanyang sarili pagkatapos basahin ang mga holy scriptures sa Fortune Shrine. Nakikita niya ang kamalayan at kaluluwa ng kanyang kaaway. Gusto niyang wasakin sila ng husto. Lalong hamina ang kaluluwa ng kanyang kalaban. Milyon-milyong death stamp ang patuloy na umaatake sa kanya. Ang kanyang mapanirang lakas ay patuloy na humihina. Sa wakas, bamantong hininga siya at nagtanong. Sabihin mo sa akin kung sino ka. Bakit mo gustong sirain ang Jiklan? Alam niyang huli na ang lahat, na ang Jiklan ay mawawasak kahit anong mangyari. Naisip din niya ang kanyang buhay, at noong siya ay bata pa. Kung hindi pa siya ganoon katanda, napatay na niya si Lin Fang, ngunit huli na ang lahat. Hindi niya mapigilan si Lin Fang. Napahamak ang Jiklan. Sino ka? Sabi ni Jidang Tian. Siya ay nasugatan din, at nakatitig kay Lin Fang. Mukhang galit na galit siya at sumigaw. Bakit feeling ko galing ka sa Champion University? Sabi ko sa iyo, balang araw, kung magiging malakas ako, sisirain ko ang Jiklan. Ngayon, bumalik ako para sa kadahilan ng iyon. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Nakatitig sa kanya ang malalakas na cultivator ng Jiklan, ang lalaking nakaitim na damit. Inangat ni Lin Fang ang kanyang ulo at hinubad ang kanyang costume. Tinapon niya iyon at ipinakita ang tunay niyang mukha. Paano ito posible? Hindi naniwala si Jidang Tian sa kanyang mga mata. Natatakot siya na si Lin Fang ay magiging malakas sa hinaharap, ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon kaikling panahon. Paano ito naging posible? Lin Fang. Ang malalakas na cultivator ng Jiklan ay lahat ay namangha at nakatingin sa kanya. Si Lin Fang, isang sandali bago, ay nakipaglaban sa ninuno ng kanilang angkan. Ako ito, Lin Fang. Noon, hinaras ako ng Jiklan at tinangka akong patayin. Ngayon, nandito ako para sirain ang Jiklan. Walang awa na sabi ni Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2303, Pagbubukas ng isang sekta. Ngayon, nandito ako para sirain ang Jiklan. Malamig na sabi ni Lin Fang. Si Jidang Tian ay nanginginig. Napakabilis ng mga pangyayari. Ang mga kaalyado ni Lin Fang ay nagpakita ng kanilang tunay na mukha. Nagulat si Jidang Tian at sinabing, tulad ng inaasahan, ang mga tao mula sa Champion University. Rinuno si Tian. Noon, pinalibutan mo ang Champion University, gusto mong patayin ang aming alagad. Jidang Tian, naaalala mo ba iyon? Malamig na sabi ni Ancestor Shi Tian. Si Jidang Tian ay namangha. Bumalik ang Champion University para maghayganti, at tinulungan si Lin Fang na makipag-ayos sa kanila. Hindi nakakalimutan ng Champion University kung gaano kaiya iyon. Kaya ang Jiklan ang nauna. Sabi ni Jidang Tian. Ang sabi niya. Nasil mo ang buong teritoryo dahil ayaw mong magsanib kamay ang tatlong iba pang ancient holy clans para labanan ka. Kung may mga Saint Emperors na magpakita, ang Champion University ay malalagay sa problema. Galit na sumigaw si Jidang Tian. Pumunta ka at pumatay. Bigla siyang bumangon sa ere, ngunit sa pagkakataong iyon, muling lumitaw ang papel at sinuntok siya. Nanginginig ang lupa at langit. Malamig na ungol ni Ancestor Shi Tian. Bumangon din siya sa hangin. Naglabas si Lin Fang ng mga death stamp sa walang katapusang pag-agos. Napuno din ng hangin ang kanyang death daw. Naging itim ang lahat bilang kamatayan sa kanilang paligid. Umaalingaw ang hangin sa paligid ni Lin Fang. Ang kaluluwa ng ninuno ng Jiklan ay muling naging silweta at nagtungo kay Lin Fang. Siya ay nagpupumilit na hindi mamatay. Malapit ka nang mamatay, bakit nandito ka pa? Malamig na sabi ni Lin Fang. Isang nakakatakot na lakas ang lumitaw, nagsimulang umawit ang isang dragon. Ang lakas na sumisipsip ay pumuno sa hangin, ang lakas ng kaluluwa ay naging isang sinag ng liwanag at tumagos sa katawan ni Lin Fang. Si Lin Fang ay umubo ng kaunting dugo, ngunit nanatiling kalmado. Hinigop niya ng maigi ang kaluluwa ng matanda. Ang malalakas na cultivator ng Jiklan ay mukhang desperado. Umabot sa kalangitan ang death daw ni Lin Fang. Ang malalakas na cultivator ng Jiklan ay mukhang wasak, sunod-sunod na bumagsak. Noon, nagpadala sila ng ilang dakilang emperador para patayin si Lin Fang, at ngayon ay pinapatay niya silang lahat.
Walang nag-iisip na mangyayari ang ganoong bagay noon. Ang G-Clan ay nabura sa mapa ng Holy City ng isang mahiwagang grupo ng malalakas na cultivator, sa wala pang isang araw. Ang mga abo mula sa mga katawan at nasusunog na mga gusali ay lumipad sa hangin sa itaas ng Holy City. Maraming tao ang nakatayo sa dating teritoryo ng G-Clan, ngunit wala nang natira. Wala nang matatuyog na gusali, wala nang mag-agarang palasyo, wala nang buhay. Isang ancient Holy Clan ang nawasak sa pagitan ng isang araw at sa susunod. Hindi ako makapaniwala na totoo ito. Sabi ng isang nakatayo sa itaas ng mga guho. Ibinaba niya ang isang bote ng alak at dumighay. Sino ang maaaring sumire sa isang ancient Holy Clan? Maraming tao ang nanginginig. Sa loob lamang ng isang araw, ang G-Clan ay nawasak. Alam na ng lahat ang tungkol dito sa Holy City. Maraming mga tao ang hindi makapaniwala sa kanilang mga mata, bagaman. Maraming mga tao na nakatira sa malayo ay nalaman pa ang tungkol doon at pumunta upang suriin. Isang bagay na hindi kapanipaniwala ang nangyari sa Holy City. Maraming tao mula sa lahat ng uri ng ancient Holy Clans ang dumating upang makita ang mga guho. Nakakatakot. Marami ang nagtaka ng malakas. Ano ang magagawa natin kung atakihin tayo ng mahiwagang grupong iyon ng mga tao? Magiging katulad ba tayo ng G-Clan? Maraming tao ang nakadama ng hindi nakikitang presyon ngayon. Ang ilang mga ninuno ay nagtipon-tipon sa mga bundok na celestial. 6 na tao ang naglalaro ng chess. Ang G-Clan ay nawasak. Sabi ng isang ancestor, ibinaba ang kanyang piraso. Kalmado siya pero medyo nanginginig din ang boses niya. Tumulong sina Shi Tian at Zuan Tian. Nabalitaan ko na pinatay ni Lin Fang ang isang ninuno ng G-Clan. Sabi ng isa pang ninuno. Gulat na gulat pa rin siya. Una sa pagpupulong ng kontinente ng Siyam na ulap, at sa wala pang 20 taon, maaari niyang patayin ang mga Saint Emperors. Naisip na ba ng sino man sa inyo na ang isang nakakatakot na cultivator ay mag-aaral sa Champion University balang araw? Sinabi ni Shi Tian na malamang aatakehin nila ang 3 pang ancient Holy Clans. I think they want to do it faster this time, so sisirain lang nila lahat ng obstacle. Sabi ng isa pang ninuno. Napatulala ang lahat. Sa sandaling iyon, may nagtapon ng piraso, tumayo, tumalikod, at nagsabi. Pupuntahan ko si Shi Tian. Nagulat naman yung iba. Ang isa sa kanila ay tumayo at nagsabi. Kailangan nila ng mga tao, ang Champion University ay maaaring gumawa ng mga bagay na malaki sa oras na ito. Umalis na rin siya. Napakabilis, 2 ninuno na lang ang natira, sina Ancestor Zhu Tian at Ancestor Dong Tian. Magkaibigan sila. Zhu Tian, noong araw, sinuportahan mo si Ji Chang at hindi mo gaanong gusto si Lin Fang. Sabi ni Ancestor Dong Tian. Naninigas ang mukha ni Ancestor Zhu Tian. Ito ay totoo. Pero nanatili lang siyang tahimik. Kahapon, nalaman ko mula kay Zuan Tian, pagkatapos ng pagpupursage, na may balak silang gawin para kay Lin Fang pagkatapos huminahon ang buong sitwasyon. Sabi ni Ancestor Dong Tian. Sa makatuwid, matandang kaibigan, pag-isipan mong mabuti. Pinalampas mo ang isang pagkakataon dahil kulang ka sa paghuhusga. Ngayon ito ay isang pagkakataon para kay Zuan Tian, at ang kanyang kaibigan, si Lin Fang, ay isang pagkakataon. Bamantong hininga si Ancestor Dong Tian at tumayo. Tumingin siya sa malayo at sinabi. Ang aminin na kami ay mali ay walang kahihiyan. Pagkatapos noon, nawala siya at iniwan si Ancestor Zhu Tian na mag-isa upang blanko na tumingin sa chessboard. Ang G-Clan ay nawasak sa loob ng ilang araw. Maraming ancient Holy Clan ang naghahanda para sa lakayin. Nagpadala rin sila ng mga tao upang imbestigahan ang grupong iyon ng nakakatakot na mga cultivator. Gayunpaman, mapanganib at malupit ang nakakatakot na grupong iyon, sa tuwing mapapansin nilang may nag-iimbestiga sa kanila, walang awa nilang pinapatay ang mga ito. Ang ancient Holy Clans ay hindi man lang makapaghiganti sa mga nawala sa kanila. Gabi na noon, at maraming malalakas na cultivator mula sa Champion University ang pumasok sa Yuan Clan, kabilang ang ilang ancestors. Naghanda na ang Yuan Clan. Inalis nila ang lahat sa kanilang daan. Napakabilis, ang Yuan Clan, na nakipag-ugnayan sa G-Clan noong nakaraan, ay halos ganap na nawasak. Galit na umungal si Yuan Taishan at tumingin sa mga malalakas na cultivator na nakapaligid sa kanya. Bakit? Sino ka? Tanong ni Yuan Taishan, na puno ng dugo. Nanginginig siya at sumisigaw. Misteryoso ang itsura ng mga nasa harapan niya, nakatakip ang mga mukha. Nang may makita siyang mga tao sa likuran nila ay bigla siyang tumawa ng malakas. Nako, iyon ang kalooban ng langit kung gayon. Hindi ko akalain na mangyayari ang ganito. Ito ang kalooban ng langit. Halika. Isang makapangyarihang chi ang bumangga at dinaig siya. Napakabilis, nawala ang katawan ni Yuan Taishan. Matapos wasakin ang Yuan Clan, ilang tao ang naglinis ng kalat at ang iba ay dumiretso sa Ying Clan. Tulad ng hangin na tinatangay ang mga dahon sa lupa, tinangay ng mga cultivator na iyon ang mga miyembro ng Ancient Holy Clan. Pagkaraan ng 3 araw, kumalat ang ilang balita sa Holy City tungkol sa mga Ancient Holy Clan. Nag-aalala pa rin ang Ancient Holy Clans. Nawasak ang G-Clan, pagkatapos ay sinundan sila ng iba pang Ancient Holy Clans. Ang ganitong bagay ay hindi kailanman nangyari sa Holy City. Maraming mga tao ang nagsimulang mag-isip na ang mga misteryosong tao ay sinusuportahan ng Champion University,
dahil ang mga ancient clan na nawasak ay ang Ji clan, ang Pei clan, ang Ying clan at ang Yuwen clan. Ang apat na ancient clans na iyon, maraming taon na ang nakalilipas, ay nagpadala ng ilang Saint Emperors at pinalibutan sila ng Champion University. Ang ganoong bagay ay nakakahiya para sa Champion University. Gayunpaman, isang kamanghamanghang palasyo ang lumitaw sa Holy City, at maraming tao ang nabigla sa pagkamangha nang makita nila ito. Apat na ancient holy clans ay nawasak at ngayon, biglang, isang bagong grupo ang lumitaw ng wala saan. Ang mga tao ay namangha. Pagkaraan ng ilang araw, kumalat sa lungsod ang balita na ito ang bagong punong tanggapan ng Tiantai. Naitatag na ni Tiantai ang sarili sa Holy City. Dati sila ay isang maliit na grupo sa Champion University, at ngayon sila ay isang tunay na sekta. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2304, 9 cauldrons para sa kampyon. Ang Tiantai ay isa na ngayong tunay na sekta sa lungsod. Ang balita ay namangha ang lahat sa Holy City. Apat na hindi kapani-paniwalang ancient holy clans ang nawasak ng isang misteryosong grupo, at ngayon ay tumataas ang Tiantai sa Holy City. Maraming tao ang nagtataka kung may koneksyon ba ang dalawang bagay na iyon. Talagang may kapangyarihan ang mga cultivator na baguhin ang mga bagay kung sila ay sapat na malakas. Kahit na mas madali para sa kanila na sirain kaysa lumikha, sa pagkakataong ito, may magagawa ang Tiantai at Champion University na mahusay. Ang paglikha ng isang sekta sa maikling panahon ay walang problema. Sa mga araw na ito, ang Tiantai ay may libu-libong mga disipulo. Marami ring kabataan na may iba't ibang background ang gustong sumali sa Tiantai. Sa loob lamang ng 7 araw, ang mga hindi kapani-paniwalang gusali ay nakatayo sa tuktok ng mga bundok. May napakalaking talon, kagubatan, damo. Siyempre, kailangan nila ng mas maraming gusali, ang isang sekta ay parang isang maliit na bansa. Sa mga bansa, maraming maliliit na mundo, at kung gusto ni Tiantai, maaari rin silang lumikha ng sarili nilang maliliit na mundo. Sa araw na iyon, talagang nagsimulang bumangon ng Tiantai. Maraming tao ang dumating upang bahiin sila. At marami pang ibang tao ang dumating upang tingnan kung may masamang mangyayari o hindi. Tiantai, isang maliit na grupo na nagsimula sa Champion University, ngayon ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa Holy City. Mayroong isang celestial na hagdanan, si Emperor Shi at Emperor Yu ay nakatayo doon, ang kanilang mga damit ay kamakaway sa hangin. Napangiti silang dalawa. Noong araw, nilikha nila ang Tiantai upang makalaya mula sa maliit na mundo. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, at nagsagawa ng malaking panganib. Mayroong ilang mga alagad mula sa Tiantai na hindi na nila muling natagpuan. Feeling nila panaginip lang ang buhay. Napakarami na nilang pinagdaanan. Hindi nila akalain na balang araw, ang Tiantai ay magiging isang makapangyarihang grupo sa Holy City, isang maalamat na lugar sa mga tao sa maliit na mundo. Ang lahat ng kanilang mga alagad ay nakatayo sa ilalim nila sa hagdanan. Lahat sila ay mukhang pambihira. Matapang, namumukod-tangi, at may karanasan, lalo na ang mga nakatayo sa ilalim lamang nila mula sa unang batch, ang mga direktang disipulo. Ang ilang mga tao ay mga dakilang emperador na, sumipol ang hangin nang may dumating. Ito ay isang grupo ng mga tao na may dalang mga kaldero. 8 tao ang nagdala ng isang kaldero, bawat kaldero ay tila tumitimbang ng milyon-milyong jin. Iyan ay malalakas na cultivator mula sa Champion University, mga Great Emperor. Maraming tao ang namangha. Monarchic Battle Cauldrons. Sumimangot ang isang malakas na cultivator mula sa Celestial Godly University. Biglang kumislap ang mga mata niya. Sa katunayan, Monarchic Battle Cauldrons. Ang mga tao mula sa Ancient University ay namangha rin. Ang Monarchic Battle Cauldrons ay mga simbolo ng Champion University, 81 Monarchic Battle Cauldrons ang nalikha. Ang mga taong tumatanggap ng Monarchic Battle Cauldrons ay may mas mataas na posisyon kaysa sa mga taong may kanilang mga rebulto sa Champion University o Champions. Ito ay isang pinakamataas na karangalan. Kahit ang mga ninuno ng Champion University ay hindi pa nakakatanggap ng Monarchic Battle Cauldrons. Bulong ng isang tao. Ilang tao ang nakakaalam tungkol sa Monarchic Battle Cauldrons, kaya nang marinig nila iyon, lahat sila ay nanginig. Ang Monarchic Battle Cauldrons ay may hindi kapani-paniwalang kahulugan, kaya bakit nila ito inilabas ngayon, ang araw ng inaugurasyon ng Tiantai sa Holy City. Mayroong 9 na Monarchic Battle Cauldrons, at dinadala sila ng mga dakilang emperador. Lumabas si Tiantai sa Champion University, pero ngayon hindi na talaga sila bahagi ng universidad. Sila ay isang sekta sa Holy City. Gayunpaman, dapat mayroong isang link sa pagitan nila at ng Champion University. Binibigyan sila ng Champion University ng Monarchic Battle Cauldrons para sabihin sa lahat na mahalaga ang Tiantai para sa Champion University, halos bahagi na nila ito. Ang opinyon ng marami. Kailan pa naging mahalaga ang Tiantai sa Champion University? Binabati ng Champion University si Tiantai. Ang sabi ng isang malakas na boses. Narinig ng lahat sa Holy City ang mga salita. 72 Great Emperor ang may dalang Monarchic Battle Cauldrons, at lahat sila ay bumati kay Tiantai. Gayunpaman, hindi nila ibinigay ang mga kaldero bilang regalo, inilagay nila ang mga ito sa 9 na magkakaibang lokasyon. Maraming salamat, Champion University. Sagot ni Mo Chen na may malawak na ngiti.
Hindi niya akalaing magiging ganito kabait ang Champion University sa kanila. Namangha rin siya nang malaman niya kung gaano kahalaga ang mga kaldero. Masyado kang magalang. Nandito kaming lahat para batiin kagaya ng inaasahan. Sabi ng isang malakas na boses mula sa abot tanaw. Isang grupo ng malalakas na cultivator ang dumating. Lahat sila ay mukhang misteryoso at hindi maarap. Ang mga ninuno ng Champion University. Nang makita sila ng mga tao, kinilig sila. Bihira lang makakita ng ganitong mga tao, lalo na ng sabay-sabay, at ngayon ay nandito na silang lahat. Ano ang nangyayari? Masyado kang mabait, ancestors. Sabi ni Mo Chen. Napatulala siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na darating sila at personal na batiin si Tiantay. Ang ibang mga universidad ay natigilan. Bakit napakahalaga ng Tiantay? Hindi na kailangang pansinin kaming mga matatanda, maaari kang magpatuloy. Tumiti si Ancestor Shi Tian habang tumabi. Tumingin sina Mo Chen at Emperor Yu sa karamihan, sa kanilang mga disipulo, at pagkatapos ay tumingin sa malayo. Mula ngayon, ang Tiantay ay isang sekta sa Holy City. Malakas na deklara ni Mo Chen at Emperor Yu. Hindi sila kasing lakas ng kanilang mga alagad, ngunit sila ang mga tagapagtatag ng sekta. Walang nang ahas na magsabi ng anuman tungkol doon. Si Lin Fang ay kabilang sa iba pang mga disipulo, ngunit hindi siya lumabas. Kahit na lumipas ang mahabang panahon, at kahit na maliit ang posibilidad na magkaroon ng mga tao sa lower world ang shrines, hindi niya maipakita ang kanyang sarili. Hindi niya mabigyan ng pagkakataon ng mga shrine na mahanap siya. Ngunit ngayon ang lahat ay perpekto. Ang mga ancient Holy City na nagbanta sa kanya ay nawasak, at ang Tiantay ay nilikha sa Holy City. Tuwang-tuwa si Lin Fang. Alam na ni Lin Fang ang ilang nakakatakot na cultivator ngayon. Nanatiling nakabantay ang mga shrine. Kumbinsido si Lin Fang na ayaw ng mga shrine na mawala ang buhay ng kanilang mga tao nang walang kabuluhan. Gusto ng mga miyembro ng Fire Shrine na gamitin si Qin Fang para hanapin siya, dahil tinanggap niya ang pagpapakasal sa isa sa kanilang mga miyembro para tulungan si Lin Fang. Walang sino man ang maaaring tumanggi sa kanyang pangako. Nagkatinginan ang 8 ninuno. Lumapit si Ancestor Shi Tian at sinabing, "Ngayon, hindi kami pumunta para batiin si Tiantay. Dumating din kami para sa mga estudyante ng Champion University, para sa seremonya ng Great Champion. Seremoniya ng dakilang kampyon. Ang mga tao ay namangha. Noon, maaaring maging champion si Lin Fang, ngunit hindi pa, at ngayon gusto nilang ideklara siyang champion. Dahil si Lin Fang ay una at pangunahin sa isa sa mga disipulo ni Tiantay, at siya ay naging estudyante ng Champion University pagkatapos, ngayong nandito na si Tiantay, dito na namin aayusin ang seremonya. Bukod sa rebulto ni Lin Fang sa Champion University, magkakaroon din tayo ng isa pang gawa sa kanya para sa Tiantay. Ayos lang ba iyon? Tanong ni Ancestor Shi Tian, nakangiti kay Emperor Yu at Mo Chen. Siyempre ayos lang, sagot ng dalawa, umiling-iling at nakangiti. Tuwang-tuwa sila. Ang Champion University ay nag-organisa ng isang champion ceremony para kay Lin Fang. Mabuti. Tumiti si Ancestor Shi Tian. Sa di kalayuan, may mga tumaas sa ere. Isang napakalaking rebulto ang lumitaw. Maraming estudyante mula sa Champion University ang nasa likod nito. Saan natin ito ilalagay? Tanong ni Ancestor Shi Tian kay Mo Chen. Doon, kung maaari. Sabi ni Mo Chen na nakaturo sa gitna ng pangunahing pampublikong plak. Isa siyang bayani sa Tiantay, kaya perpekto ang lugar na iyon. Mabuti. Tumiti si Ancestor Shi Tian at winagayway ang kanyang kamay. Dinala ng mga estudyante ng Champion University ang rebulto sa Plaza Center at dahan-daang inilapag. Ito ay 100 metro ang taas. Tumiti si Lin Fang ng pilit. Hindi niya akalain na gagawin ito ng Champion University. Ngayon ang seremonya, walang Champion Crown, Monarchic Battle Cauldrons lang. Ang 9 na cauldrons ay mga korona ni Lin Fang. Sabi ni Ancestor Shi Tian. Inilagay ng 72 cultivator ang 9 na kaldero sa harap ng rebulto. Si Lin Fang ay mukhang walang kapantay at magiting na mandirigma. Opisyal na inanunsyo ng Champion University na si Lin Fang ang champion, ang hari ng kontinente ng 9 na ulap. Malakas na sabi ni Ancestor Shi Tian. Kinilig ang karamihan. Hindi niya sinabing Champion University, sinabi niya ang Continent of the Nine Clouds. Ang mga miyembro ng Celestial Godly University, Ancient University, at Four Seasons University ay humahatak ng mahabang mukha. Ang ilan ay malamig na ngumiti sa loob. Hari ng kontinente ng 9 na ulap. Napakayabang. Gaanong kabastusan. May nagsalita agad. Paano magdedesisyon ang Champion University kung sino ang King of the Continent of the Nine Clouds? Maaari bang ituring si Lin Fang na hari ng kontinente ng 9 na ulap dahil lamang siya ay natapos muna sa pagpupulong ng kontinente ng 9 na ulap? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2305, Presyon. Ang pagtawag sa isang tao na King of the Continent of the Nine Clouds ay medyo nakakatawa talaga. Ang kontinente ng 9 na ulap ay napakalawak, sino ang maaaring ituring na hari nito? At ngayong nang ahas ang Champion University na tawagin si Lin Fang na hari ng kontinente ng 9 na ulap, nangangahulugan ito na hindi nila napapansin ang lahat. Nagulat din si Lin Fang, hindi niya akalain na iproklama siya bilang champion at king of the continent of the Nine Clouds.
Pero simula nung ginawa nila yun, ngumiti na lang siya nang walang pakialam. Ito ay isang pamagat lamang sa itaas nito, at si Lin Fang ay walang pakialam sa mga titulo. Bukod doon, si Lin Fang ay mas ambisyoso kaysa doon. Wala siyang pakialam sa pagiging malakas sa kontinente ng Siyam na Ulap, gusto niyang nasa pinakatuktok, gusto niyang dominahin ang Imperial Court ng kontinente ng Nine Clouds. Gayunpaman, nagulat si Lin Fang dahil ang Champion University ay naglakas loob na tawagin siyang Champion of the Continent of the Nine Clouds, wala ba silang pakialam sa ibang unibersidad? Nagalit ang ibang mga unibersidad tungkol dito, ngunit hindi iyon pinansin ni Lin Fang. Nagbago na ang estado ng pag-iisip niya, hindi na siya tinakot ng mga ito. Walang anuman ang Tiantay. Maliit lang silang grupo ng mga disipulo mula sa Champion University. Ang Tiantay ay isang maliit na grupo sa Holy City. Medyo over the top ang pag-organize ng Champion University ng ganoong seremonya, hindi ka ba natatakot na mawala ang iyong kredibilidad? Gumura ng malamig ang isang malakas na cultivator ng Celestial Godly University. Ang Celestial Godly University ay mayroon ding hindi kapani-paniwalang cultivator. Si Chu Chunkyu, ngunit hindi sila nag-organisa ng ganoong seremonya para sa kanya. Siyempre, kung babalik si Chu Chunkyu sa Celestial Godly University, mag-oorganisa sila ng isang magandang party, halata iyon. May kinalaman ba ito sa iyo? Sabi ni Ancestor Shi Tian, lumingon sa kanya. Ngayon, ito ang likha ni Tiantay. Kahit sino ay pwedeng pumunta para manood, walang pinilit na pumunta. Naririto ang mga taong naririto upang batiin sila. Kung hindi mo gusto ang nakikita mo dito, umalis ka na lang. Ang malakas na cultivator ng Celestial Godly University ay namangha, at ngumisi. Ang Champion University at Celestial Godly University ay parehong unibersidad sa Holy City, at ang Champion University ay nakikipag-usap sa Celestial Godly University sa ganoong paraan dahil sa Tiantay, ito ay lubhang nakakahiya. Magaling, Champion University, magaling. Siyempre, walang kinalaman sa akin ang ginagawa mo, ngunit nag-aalala lang ako sa iyo dahil lahat ng tao sa Holy City ay pagtatawanan ka. Si Lin Fang ay wala pa rito, at hindi lamang nag-aalok ka ng mga kaldero bilang karangalan sa kanya, ngunit ipinapahayag mo rin siyang hari ng kontinente ng Siyam na Ulap. Hindi ka ba nahihiya? Siguradong buhay ang iyong mga ninuno, natawag na ba silang hari ng kontinente ng Siyam na Ulap? Malamig na sagot ng malakas na cultivator ng Celestial Godly University. Lahat ng mga miyembro ng Celestial Godly University ay nakatingin sa kanya. Malamig na sinabi ni Ancestor Shi Tian. Ang Tiantay at Champion University ay magkapanalig. Kung may manggahas na insulto at manghiya muli kay Tiantay, personal itong dadalhin ng Champion University, at papatayin natin sila. Nagsimulang mabuo ang mga enerhiya sa pamamagitan ng mga sipol. Lahat ay namangha. Naglakas loob ang Champion University na kumilos ng ganoon ka-agresibo sa harap ng Celestial Godly University. Gaya ng inaasahan, itinikom ng malakas na tagapagsaka ng Celestial Godly University ang kanyang bibig. Hindi niya kayang labanan ang 8 ninuno ng Champion University. Si Ancestor Shi Tian ay tumalikod at ang mga ninuno ay dumaong sa lupa. Tumitaw sila sa harap ng mga alagad ni Tiantay sa isang linya. Lin Fang, ang Champion University ay nagpapahayag sa iyo na isang hari ngayon. Sabi ni Ancestor Shi Tian na nakangiti. Lahat ay natulala, naroon ba si Lin Fang? Lin Fang, nasaan si Lin Fang? Tumingon ang mga tao at tumingin sa mga miyembro ng Tiantay. Nandoon ba siya? Maging ang mga estudyante ng Champion University at maraming mga disipulo mula sa Tiantay ay hinanap si Lin Fang. Nandoon ba siya? Lin Fang. Nang inagang ilang malalakas na cultivator mula sa iba't ibang makapangyarihang grupo. Kung nandoon si Lin Fang, ibig sabihin nandoon siya noong nawasak ang 4 na Ancient Holy Clans. Noon, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila ni Lin Fang. Siguro totoo ang mga alamat na winasak ng Champion University ang 4 na Ancient Holy Clans. Gusto nilang ipaghiganti si Lin Fang dahil isa na siyang disipulo ng Fortune Shrine at talentado siya. Nakipagsapalaran sa ilang tao. Tungkol sa pagkawasak ng 4 na Ancient Holy Clans, iyon ay mga detalyeng alam lamang ng mga tagaloob. Tumiti si Lin Fang ng pilit. Hindi na siya nakapagtago, nagbago ang mukha niya at inangat niya ang ulo niya, hinubad niya ang suot niyang robe. Si Brother Lin Fang talaga. Kamukha niya ang estatwa na iyon. Brother Lin Fang, bumalik na siya sa Holy City, at hindi namin alam. Ang gwapo. Parang estatwa lang, at mukhang napakalakas niya. Namangha ang mga estudyante ng Champion University. Si Lin Fang ay miyembro ng Champion University, tulad nila. Napakarami na niyang narating, pinahanga niya ang buong lungsod noong mga araw, at ngayon ay tinawag siya ng Champion University na hari ng kontinente ng Siyam na Ulap. Hindi na iyon kailangan, Ancestor. Sabi ni Lin Fang, nanginginig ang kanyang ulo na nakangiti. Tumanggi kang maging champion noong araw, ngayon isa ka ng hari. Hindi ba ito mahusay? Tumiti si Ancestor Shi Tian. Si Lin Fang ay naantig at naantig. Ang mga ninuno ay malakas at sa kanilang suporta, mas kaunting problema ang haharapin ni Tiantay. Ang Tiantay at Champion University ay maaaring maging nakakatakot na mga grupo sa Holy City ng magkasama. Lin Fang. Sigaw ng isang tao sa pagkakataong iyon. Tumingon si Lin Fang at nakita si Ancestor Zhu Tian. Sinabi ni Ancestor Zhu Tian.
Noon, nabigo ako sa aking paghuhusga, at nabigo akong makita kung gaano kakalakas at kagaling. Nakonsensya at nahihiya ako. Kung nasaktan kita noong mga araw, pasensya na. Masaya ako na naging hari ka ng kontinente ng siyam na ulap ngayon. Isang ninuno ng Champion University ang humihingi ng tawad kay Lin Feng sa publiko. Namangha ang mga alagad ng Champion University. Ganoon na ba kalakas, makapangyarihan, at maimpluwensyang si Lin Feng? Isang ninuno ng Champion University ang humihingi ng paumanhin kay Lin Feng sa publiko. Huwag mo nang banggitin, hindi gaanong mahalaga iyon. Tumiti si Lin Feng. Talagang hindi niya isinasapuso ang mga ito, at matagal na niyang inalis si Ji Chang. Ngayon ay humingi na ng tawad ang ancestor sa harap ng lahat, hindi siya masisisi ni Lin Feng sa anuman. Napangiti si Ancestor Zhu Tian at tumanggo bilang pagsang-ayon. Lin Feng, sana ay maging totoong hari ka ng kontinente ng siyam na ulap. Tumiti si Lin Feng, ngunit walang sinabi. Nakipag-usap na ang mga ninuno kay Lin Feng tulad ng isang taong may parehong katayuan sa lipunan. Si Lin Feng ay naging ganoon ka-impluwensya. Si Lin Feng ay nasa Holy City. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Maraming bagong tao ang lumitaw. Nagulat ang mga ninuno ng Champion University. Dumating na ang ilan sa pinakamakapangyarihang cultivator ng iba pang universidad. Nangangahulugan ito na winasak ng Champion University ang 4 na ancient holy clans. Sabi ng isang malakas na cultivator sa sandaling iyon. Masyado nang lumayo ang Champion University. Malamig na sabi nila. Kumunat ang noo ni Lin Feng. Ang Tiantai ay isang grupo lamang ng mga kabataan, at ngayon ay sinusuportahan sila ng Champion University ng ganito. Ngunit ginagawa mo lang ito dahil unang natapos si Lin Feng sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, at ngayon ay miyembro na ng Fortune Shrine. Ginagamit mo ang iyong mga estudyante para makalapit sa mga dambana. Napakawalan Jia. Galit na galit yung mga yun, parang nandoon sila para parusahan ang Champion University. Lahat, ngayon ang araw ng inaugurasyon ng Tiantai, maaari mo bang pag-usapan ang mga bagay na iyon sa ibang pagkakataon? Tanong ni Mo Chen. Ang mga disipulo ng Tiantai ay lahat ay naghila ng mahabang mukha. Tumahimik ka, sino ka sa tingin mo para kausapin ako, mahina ka. Malamig na sabi ng taong iyon. Naglabas siya ng mapang-ipang mga enerhiya, na nakapalibot kay Mo Chen. Napaatras si Mo Chen ng ilang hakbang. Sa tingin mo dahil tinulungan ka ng Champion University na mag-set up sa city center, malakas ka talaga. Huwag mong i-overestimate ang sarili mo. Sabi ng iba. Ang mga taong ito ay dumating na may layunin, upang harapin ang Champion University. Nitong mga huling taon, dahil sa reputasyon ni Lin Feng, maraming henyo ang nagpasyang mag-aral sa Champion University. Ngayong naitatag na ang Tiantai sa Holy City, lalo pang lumalawak ang impluwensya ni Lin Feng. Sa Champion University, maaari silang maging masyadong maimpluwensya. Ito ay magkakaroon ng masamang kahihinatnan para sa 3 iba pang mga universidad. Kaya naman, gusto nilang bigyan sila ng pressure. Siyempre, hindi nila maaaring salakayin si Lin Feng ng direkta, pasalita o pisikal, dahil siya ay isang disipulo ng Fortune Shrine. Sa makatuwid, hindi nila siya kinausap. Gayunpaman, hindi nila alam na sa pag-insulto kay Mo Chen, nagalit na sila kay Lin Feng. Maaari siyang maging matyaga, maaari niyang baliwalain ang maraming bagay, ngunit hindi niya matitiis na insultuhan ng ibang mga tao ang kanyang mga kapwa-disipulo, guro, miyembro ng pamilya. At ang pasasalamat niya para sa kanyang 2 guro ay hindi mailarawan sa mga salita. Ang mga universidad ay may akses sa higit pang impormasyon kaysa sa ancient holy clans. Siguro alam nila ang mga bagay na hindi alam ng mga tao patungkol sa pagkawasak ng ancient holy clans. Bamulong ang mga bulong, lalo na ang mga mula sa ibang ancient holy clans. Natutuwa silang makita na ang 3 pang universidad ay naglagay ng kaunting pressure sa Champion University. Bastos ka, sabi ni Hao Qinglin at ng iba pang mga disipulo ng Tiantai. Galit na galit sila. Ang mga direktang disipulo ng Tiantai ay pawang katulad ni Lin Feng, hindi nila hahayaang may mang-insulto sa kanilang mga guro. Mas pinapahalagahan nila ang kanilang mga guro kaysa sa kanilang sarili. Ano? Tiantai, isang bago at maliit na grupo ang gustong makita kung gaano sila kalakas kumpara sa ating mga universidad. Malamig na sagot ng isa sa kanila. Tiantai, madali natin itong sirain. Sabihin mo nga ulit. Malamig na sabi ng isang boses. Tumingon ng mga tao at nakita si Lin Feng na dahan-daang umangat sa hangin. Si Lin Feng, ang unang nag-rank sa Meeting of the Continent of the Nine Clouds, ay matagal nang hindi nagpakita sa Holy City.